Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan ng magandang balita, Biblia. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy, tayo magpasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo sa nawa't sa nawa, sapagkat nasa kanila po ang kapuriang kadakilahan, kalawalhati't kapangyarihan, magpakailanman sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, ating pag-usapan o ating pag-aralan, bakit pakakawalan ng Diyos si Satanas pagkatapos ng 1,000 taon ng kanyang paghahari. May dahilan mga kapatid kung bakit kailangan maganap to mga kapatid. So bago tayo magpatuloy mga kapatid, tayo magbigay ng panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo. Ama naming nasa langit, sambay nawa ang pangalan mo, paghari nawa ang bawat siya. Diadakila ka namin sa oras na ito. Itinataas namin ang pangalan mo sa pamagitan ng pangalan ng Panginoong Kristo ng iyong bugtong na anak. Amang Diyos, ikaw ang siya nagbibigay biyaya sa bawat isa. Pagpalain nawa kami ng pagkaing spiritual o physical man ng pangangailangan. Kabagat patawarin kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Amang Diyos, ilayo nawa kami sa kapahamakan sa pamamagitan lamang ng Panginoong Kristo, sapagkat siya lamang ang daan tungo sa iyo, Ama. Hindi kami makalalapit sa inyo, Ama, kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Kristo. Sapagkat nasa inyo lamang po, amang Diyos, ang kapuriang kadakilahan, kalawalhati't kapangyarihan, magpakailanman. Dinadalaan ko lahat ng ito sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal ni Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal ni Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, tayo na po magpatuloy sa ating gawain o sa ating kapahayagan sa magandang balita, Biblia. Ang katanungan ay ganito mga kapatid, bakit pakakawalang ng Diyos si Satanas pagkatapos ng 1,000 taon ng kanyang paghahari? Sinasabi sa pahayag, Kapitulo 20, versikulo 7 hanggang 10, pagkatapos ng 1,000 taon ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Lalabas siya at dadayain ng mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig, ang Gog at Magog. Titipunin niya ang mga ito upang isama sa pakikitigma. Ang hukbong ito ay sindami ng buhangin sa tabing dagat. Kumalat sila sa buong daigdig at paliligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampo ni Satanas. At ang diablong nandaya sa kanila ay tinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi, magpakailanman. Sa mga talatang ito, inuhula ng Biblia ang isang malawak at huling rebelyon na pangungunahan ng diablo at tagumpay ng Diyos laban sa rebelyong ito. Sa pag-uumpisa ng 1,000 taon ng paghahari ni Kristo sa lupa, ang mga mananampalataya lamang ang mabubuhay. Pahayag 19, versikulo 17 hanggang 21. Ito ang mga dumaan sa kapigatian at ang mga kasama ni Jesus mula sa langit sa kanyang muling pagparito. Ito ay panahon ng kapayapaan na walang katulad sa kasaysayan ng mundo. Isaias 2:4, Joel 3:10, Mikas 4:3. Upo si Jesus sa trono ni David at maghahari sa lahat ng kanyang nilikha. Titiyakin ni Jesus na magkakaroon ng bawat isa ng kanyang pangangailangan at hindi niya pahintulutan ng kasalanan na gaya ng nagaganap sa mundo sa kasalukuyan. Awit 2:7 hanggang 12, pahayag 2:26 hanggang 29, at pahayag 19:11 hanggang 16. Pinapangarap natin ang ganitong panahon sa mundo kung kailan magiging katulad ng langit at lupa. Masasabing makakaranas pa rin ng kamatayan ang mga mananampalataya na dumaan sa kapigatian at muli silang manganganak at magpapadami sa mundo sa panahon ng 1,000 taon ng paghahari ni Kristo. Dahil hindi makakaranas ang tao ng kahirapan na gaya ng dati, magiging mabilis ang kanilang pagdami sa mundo sa panahong ito. Ang mga isinilang o mga isisilang sa panahon ng paghahari ni Kristo ay makakaranas ng mga pakinabang at pagpapala ng paghahari ni Kristo sa lupa. Gayunman, isilang pa rin sila na may makasalanang kalikasan at kailangan nilang malayang magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo at persona na tanggapin si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas.
Sa pagtatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa banging walang hangganan, ang lalim. Dadayain niya ang napakaraming tao upang sumunod sa kanya sa huling pag-aaklas laban kay Kristo. Tila habang nalilimutan ng tao ang kapigatiang naganap sa mundo sa pagdaan ng kasaysayan, mas lalong hindi sila magkakaroon ng kasaysayan o ng kasiyahan sa pagkakaroon ng mapayapang buhay at muli nilang pagdududahan ang kabutihan ng Diyos. Bagamat bilang ng mga sasama kay Krista, bagamat ang bilang ng mga sasama kay Satanas at magre-rebelde labang kay Kristo ay gaya ng buhangin sa dalampasigan. Pahayag 20, versikulo 8. Mas kakaunti pa rin sila kumpara sa bilang ng mga hindi magre-rebelde labang kay Kristo. Kung alam ng Diyos ng kaguluhan na muling isasagawa ni Satanas sa mundo, bakit niya ito hayaang makawala? Hindi sa atin ibinigay ng kasulatan ang malinaw na sagot. Gayunman, maari ang isa sa mga dahilan ay upang bigyan ng sangkatauhan ng isang huling pagsubok. Sa loob ng 1,000 taon, ikukulong ang dyablo at nakararaming mortal sa mundo ang hindi makakaranas ng panlabas na pagtukso mula sa demonyo. Nilikha ng Diyos ang sangkatauhan na may kalayaang magpasya at papayagan niya muli silang subukin. Ang mga isisilang sa panahon ng 1,000 taon ng paghahari ni Kristo sa lupa ay dapat ring gumawa ng desisyon ayon sa kanilang malayang pagpapasya kung sino ang kanilang susundin, ang Diyos ba o si Satanas. Ang pagpapakawala ng Diyos sa dyablo ang magbibigay sa kanila ng oportunidad na pumili ayon sa kanilang sariling pagpapasya. Ang isa pang posibleng dahilan sa pagpapakawala ng Diyos kay Satanas ay upang ipakita ang lawak na minanang kasalanan ng likas sa lahat ng tao. Ito ay makikita sa Jeremias 17, versikulo 9. Kahit na pagkatapos 1,000 taon ng makalangit na kasiyahan sa mundo, magkakaroon pa rin ang sangkatauhan na nakatagong pagnanais na magrebelde laban sa Diyos. Maring isa pang dahilan sa pagpapakawala kay Satanas ay upang turuan ng tao kung gaano sila kadaling madaya. Gaya ng kung paanong tinanggihan ni Adan at Eva ang paraiso dahil sa ilang salita ng manunukso. Gayon din naman, kadaling madadaya ang napakaraming tao na nagmula sa lahi ni Adan at Eva sa panahong ito. Ang tao ay laman at dugo at madaling nadadaya ng dyablo. Sa pagpapakawala ng Diyos kay Satanas mula sa banging walang hangganan, ang lalim, maaaring intensyon din ng Diyos na ipakita ang isang bagay na tungkol sa kanyang kalikasan. Sa loob ng 1,000 taon, ang kanyang biyaya at kabutihan ay patuloy na makikita, ngunit sa katapusan ng panahong iyon, wala na siyang pagtitiis laban sa rebelyon. Babagsak ang kanyang hatol at hindi na siya magbibigay pa ng ikalawang pagkakataon para sa mga pipiliin na lumaban sa kanya. Ang pagpapalaya ng Diyos kay Satanas sa katapusan ng 1,000 taon ay nagpapakita din na si Satanas ay laging kaaway ng sangkatauhan. Habang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig, malaking pagkamuhi lamang ang tanging mayroon si Satanas para sa atin. Mula nang bumagsak si Satanas sa pagkakasala, Isaias 14, Ezekiel 28, siya na ang kaaway ng mga mananampalataya at angkop sa kanya ang paglalarawan bilang ang mandaraya ng sangkatauhan. 1:8 versikulo 44. Ang tanging niyang maibibigay at maipapangako sa tao ay kamatayan at pagkawasak. 1 Kapitulo 10, versikulo 10. Ipinakita din sa pahayag 20 na si Satanas ay isang kaaway na ganap ng tinalo at tiyak ang kanyang huling hantungan kasama ng mga sumusunod sa kanya. Si Satanas ay isang nilikha na walang laban sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit palalayain ng Diyos si Satanas sa pagtatapos ng 1,000 taon ng paghahari ni Kristo sa lupa? Maari mas madali nating itanong sa Diyos kung bakit niya hinayaan na magkaroon si Satanas ng kalayaan kahit sa ngayon.
Ang sagot ay matatagpuan sa walang hanggang plano ng Diyos na nagpapakita ng kapuspusan ng kanyang kaluwalhatian. Sakop ng walang hanggang kapamalaan ng Diyos si Satanas at kaya ng Diyos gamitin ng anuman o sinuman maging masasamang gawa ni Satanas upang ganapin ang kanyang banal na layunin para sa kanyang sannilikha. Tignan ang 1 Timoteo 1:20 at 1 Korinto 5 versikulo 5. Amen. So dito mga kapatid, no? Dito pinapakita sa atin na may mga dahilan, no? Ang Diyos kung bakit pakakawalan niya si Satanas, no? Pagkatapos ng paghahari ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Tandaan natin mga kapatid, lagi tayong binibigyan, no, ng mga sabaga mga kapatid, no, niloloob na rin naman, no, niloloob din naman mga kapatid. Tandaan natin sa pangyayari sa buhay ni Job, niloob ng Diyos, no, na hayaan si Satanas na subukin si Propeta Job. Ganon din naman tayong mga tao mga kapatid. Inahayaan tayong subukin ng Diyos ni Satanas para makita ng Diyos kung hanggang saan, no? Kung hanggang saan ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, hindi natin maaring tanggihan ang isang problema sa buhay natin na nararanasan na. Bakit? Kasi bahagi ng buhay natin yan mga kapatid. Bahagi ng pagsubok bahagi ang pagsubok sa buhay natin. Hindi natin pwedeng itanggihan yan mga kapatid. Bakit? Kasi alam mo ba darating yung problema? Alam mo ba darating yung pagsubok? Di ba? So dito mga kapatid, ipinapakita lang sa atin mga kapatid na pagkatapos natin malasap, halimbawa lang naman, no? Glory to God. Halimbawa, makasama tayo sa loob ng 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Jesucristo. In Jesus' name, sa pangalan niya. Yun ay kalooban ng Ama na nasa langit. Okay? Halimbawa, nakasama tayo. Okay? Sa panahong iyon, mga kapatid, meron pa rin tayong kalayaan. Bagamat wala nang manunukso. Bakit? Kasi nga, inalis na nga no? Inalis na nga yung mga kapatid yung mga demonyo, yung sabaga ikinulong si Satanas doon sa pinaka malalim na walang hangganan. Sinasabi nga sa talata, 'di ba? Ikinulong, 'di ba? Nakakulong sa lalim na walang hangganan. O hangganan na walang sabaga napakalalim nito mga kapatid. So, sa panahong iyon, malaya pa rin tayo mga kapatid. Pero bagamat tayo nagmula kay Adan at Eva, siyempre naroroon pa rin yung makasalanan nating lupa. Kasi nagmula tayo kay Adan at Eva So, sabihin natin nandun na sa panahon ng 1,000 taon, di ba? Lahat ng biyaya natanggap natin, okay, sa Diyos. Sa makapangyarihang Diyos Ama, sa kanyang bugtong na anak, at sa banal na Espiritu Santo. Naranasan natin na panghawakan ng may kamay na bakal. Sabi nga, mamumuno nga sa ng may kamay na bakal, di ba? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. May kamay na bakal, pero malaki ang pag-ibig sa tao, mga kapatid. Tandaan natin yan. So, nabuhay tayo, naranasan natin ang maginhawang buhay, mga kapatid. Naranasan natin. So, sa kabila nung naranasan natin sa panahong iyon, mga kapatid, sa kabila nung naranasan natin sa panahong iyon, pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas. Doon naman makikita kung nasiyang ka ba sa loob ng 1,000 taon na nakasama mo ang anak ng Diyos? Diba? Naging maligaya ka ba? O mas paglabas si Satanas, magpapadaya ka kasi hindi ka na kontento. Kasi ganito yang mga kapatid, no? Logic lang Logic lang Napaka-logic lang mga kapatid.
Alam niyo kung bakit marami pa rin siya nadayang mga bansa, si Satanas? Kasi yung mga nadaya niya, mga kapatid, okay, naghangad na mas maganda pa ang magiging sabaga, mas iniisip nila. Halimbawa lang to, mga kapatid, hindi ko sinasabing ito ang nasa isip ng mga tao. Pero halimbawa, nagbibigay lang ako ng example. Imagine na lang natin, mga kapatid, di ba? Halimbawa, di ba? Lumipas ang 1,000 taon, nakasama si Kristo. Pinakawalan ng Diyos, no? Si Satanas. Pagkatapos ng 1,000 taon, paghahari ng kanyang bugtong na anak. Okay? Pinakawalan. Sabi nga sa talata, di ba? At makakapandaya pa rin siya. Marami pa rin maniniwala sa kanya. Sabi sa ating pag-aaral, di ba? Marami pa rin maniniwala kay Satanas. Bakit? Kasi ang paliwanag ni Satanas, halimbawa lang mga kapatid, hindi ko sinasabing ito yun. May posibilidad na ito yung sinabi ni Satanas doon sa mga tao. Kung halimbawa, ako si Satanas, nagsasalita sa kanila sa panahong iyon, halimbawa lang kapag umanib kayo sa akin at kapag natalo natin, no? Nung tinuturing yung Diyos at naalis natin sila dito sa lupa, magiging mas maligaya ang pamumuhay ninyo. Mga ganyang pangako kasi mapanlin lang si Satanas Mga kapatid, tandaan natin, mapanlin lang si Satanas. Tandaan natin, mga kapatid. Lahat ng magagandang mabulaklak na pananalita, sasabihin niya para madaya lang ang mga tao. Hanggang sa panahon natin, nangyayari yan, mga kapatid. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy natin ang ating pag-aaral, mga kapatid. Yun lamang ay halimbawa kung bakit nadaya ang mga tao sa panahong iyon na darating. Bakit marami pa rin siyang nadayang mga tao. No? Imbis na makontento kung ano yung doon mo makikita, mga kapatid, ang ugali ng tao. Hindi makontento sa natatamasan niyang kaligayahan. Ang gusto niya, mas higit pa doon ang kanyang matamasa. Yan ang ugali ng tao, mga kapatid. Yan ang ugali ng tao, mga kapatid, na mapaghangad, na mas gusto pa niya pang mapanghangad pa. Kaya sa panahong iyon, marami pa rin madadaya si Satanas. Bakit? Kasi yung kaligayahan na natamo nila nung panahon ng 1,000 taon na nakasama nila ang Panginoong Kristo sa lupa, ang gusto nila, mas higit pa ron dapat ang maranasan nila. Kaya pumanig sila kay Satanas. Yan, mga kapatid. May posibilidad na ganun. Kaya marami pa rin nadadaya o madadaya si Satanas sa panahong iyon, mga kapatid. Yan ang dahilan kung bakit pakakawalan ng makapangyarihang Diyos Ama na nasa langit si Satanas pagkatapos ng paghahari ng 1,000 taon ng kanyang bugtong na anak dito sa lupa, mga kapatid. So tuloy natin ang pag-aaral natin. Sabi nga, bakit pakakawalan ng Diyos si Satanas, no? Pagkatapos ng 1,000 taon ng kanyang paghahari. Sinasabi sa Pahayag 20, versikulo 7 hanggang 10, ganito ang mga nakasaad, mga kapatid, no? Dito ko na rin babasahin kasi iisa lang din naman So basahin natin. Pagkatapos ng 1,000 taon ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Ibig sabihin, kinulong talaga si Satanas, no, mga kapatid. Kinulong talaga siya. So, lalabas siya at dadayain ang mga bansa mula sa 4 na sulok. Isipin nyo, 4 na sulok. Pero bilog ang mundo. Isipin nyo, 4 na sulok ng daigdig. Ibig sabihin, south, west, east, kalimutan ko ni isa Basta 4 na sulok yun, mga kapatid. So sabi rito, mga kapatid, 4 na sulok ng daigdig ang Gog at Magog. Ito, napakahiwaga ritong Gog at Magog na ito, mga kapatid. Pero ano to, mga kapatid, no? Parang lugar to o sabaga parang lugar to, mga kapatid. So tuloy.
Titipunin niya ang mga ito upang isama sa pakikipagdigma. Ang hukbong ito ay sindami ng buhangin sa tabing dagat. Isipin nyo marami. Sindami ng buhangin sa tabing dagat, mga kapatid. Ibig sabihin, madami rin siyang, sabi nga, di ba? Sabi nga doon kanina, di ba? Mas marami pa rin yung hindi magre-rebelde kaysa sa magre-rebelde. Bakit, mga kapatid? Kasi itong mga nagrebelde na ito, mga kapatid, ito yung mga hindi na kontento sa loob ng 1,000 taon na naghangad pa kasi pinangakuan ni Satanas, na sinabi ni Satanas na hindi, pag natalo natin yung anak ng Diyos, mas higit pa sa loob ng 1,000 taon ang matatamasa natin. Matatamasa nyo, lahat magagawa nyo na. Lahat ang gusto nyo, may pwede nyo nang gawin. Yan ang mga kapatid Yan ang mabulaslas na munganga ni Satanas, mga kapatid. Yan, para mauto ang mga tao. Tandaan natin, di ba? Ang sabi ng Panginoong Kristo, lagi kayong manalangin. Bakit? Kasi ang laman ay mahina. Dahil ang espiritu ay laging nakahanda. Yan ang gawain ni Satanas, mga kapatid. Alam kasi ni Satanas, mga kapatid, na madaling magoyo ang mga tao. Madaling mauto. Madaling mapaniwala. Kaya nga sa panahon natin, di ba? Maraming reliyon naglabasan na hindi mo alam kung ano ang mga tunay na reliyon, na nagsasabi sila lang ang totoong reliyon, sila lang ang maliligtas. Pag wala kayo sa amin, hindi kayo maliligtas. E di kayo na, di ba? Yun lang masasabi ko, kayo na. Kayo na lang maligtas kahit hindi na kami. So balik tayo sa ating pag-aaral, mga kapatid. Ibig sabihin, sobrang dami, mga kapatid, no? Ang may hikayat pa rin ni Satanas sa panahong iyon. So, tuloy, kumalat sila sa buong daigdig at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Yun po yung Jerusalem, mga kapatid, no? Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampon ni Satanas. Katulad ng nangyari sa mga kapatid, no? Sodom at Gomorrah, no? Umulan ng asupre o ng apoy mula sa langit. Di ba? Isipin nyo na lang yun, mga kapatid. Asupre na apoy nang gagaling sa langit. Isipin nyo yun, mga kapatid. So tuloy, at ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Isipin nyo, mga kapatid, silang tatlo, no? Pahihirapan doon. Sabi rito, pahihirapan sila doon at araw at gabi magpakailanman. Isipin nyo, mga kapatid. Sa mga talatang ito, inuhula ng Biblia ang isang malawak at huling rebelyon na pangungunahan ng diablo at ang tagumpay ng Diyos laban sa rebelyong ito. Ito yung sinasabi ko, di ba? Bakit marami pa rin nagrebelyon pagkatapos ng 1,000 taon na nakasama? Ito, lang, mga kapatid, ito ang pangunawa ng kaisipan ng isang tao. Mapapatanong ka di ba? Sabi ko nga, mapapatanong ka kung bakit nakasama mo sa loob ng 1,000 taon ang Panginoon Kristo, nagawa mo pang magrebelde. Bakit? Kasi ang tao hindi po makontento, mga kapatid. Mapaghangad talaga ang mga tao. Tandaan natin yan. Ang mga tao ay hindi makontento sa anong bagay na nararanasan nila. Ang gusto nila na mas higit pa sa makuha nilang gusto nila. Yan ang ugali ng mga tao, mga kapatid. Hindi ko sinasabing lahat. Okay? Hindi ko sinasabing lahat. Pero may iilan, no, na mga tao na hindi makontento sa mga bagay na natatamasa nila. Isipin nyo, mga kapatid, nakasama mo ang anak ng Diyos dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon na paghahari. Isipin mo yun, mga kapatid. Nakasama mo na. Pero nagrebelde ka pa rin. Bakit? Kasi nga po, mga kapatid, hindi mo makontento Hindi na kontento sa loob ng 1,000 taon. Hindi na kontento. 1,000 taon na yun, mga kapatid, Isipin mo, 1,000 years ka mabubuhay sa lupa. Nakasama mo ang Panginoong Kristo. Bagamat, kailangan mo sumunod. Tandaan natin, mga kapatid, kailangan mo sumunod. Kung oras ng pagbigay nagpapuri sa makapangyarihang Diyos,
Sumunod ka. Kasi ang Panginoon Kristo ang maghahari sa buong mundo. Yun nga sinasabi, di ba? Ang Panginoon Kristo ang maghahari sa loob ng 1,000 taon dito sa lupa. Ibig sabihin, mawawala yung mga kapatid, no? Mawawala yung mga demonyo na manunukso sa tao. So, nandun pa rin, mga kapatid, no? Andun pa rin ang kalayaan ng tao. So, tuloy, mga kapatid. Tuloy tayo, mga kapatid. Sa pag-uumpisa ng 1,000 taon ng paghahari ni Kristo sa lupa, ang mga mananampalataya lamang ang mabubuhay. Ibig sabihin, yung mga taong may pananampalataya. Okay? Pero isipin nyo, mga kapatid, isipin nyo, ang mga mananampalataya lamang ang mabubuhay. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga may mga pananalig at pananampalataya na naniniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu ang mabubuhay. Pero sa kabila nun, mga kapatid, no? Sa kabila nung nabuhay sila sa pananampalataya sa loob ng 1,000 taon at biglang pinakawalan na sandaling panahon itong si Satanas, bakit may madadaya pa rin? Kasi hindi ganun ang tunay na pananampalataya nila. Kasi sa isang iglap, natukso pa rin sila. Tuloy natin. Mas maganda, mga kapatid. Pahayag 19, versikulo 17 hanggang 21. Basahin natin, mga kapatid. 19, 17 hanggang 21, mga kapatid. At nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Hiniyawan niya ang mga ibon sa iyong papawid. Hali kayo at magtipon para sa malaking piging ng Diyos. Hali kayo, kanin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga general, ng mga kawal, ng mga kabayo at ng kanilang mga sakay. Kanin ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin at malaya, hamak at dakila. At nakita ko nagkatipon ng halimaw ang mga hari sa lupa at ang kanilang mahukbo upang digmain ang nakasakay sa kabayo at ng hukbo niya. Ito yung, mga kapatid, no? Sabagay, ito na yung panahon ng Armageddon, mga kapatid, no? Yung tinatawag na Armageddon, mga kapatid. So tuloy natin, ito ang dumaan sa kapigatian at ang mga kasama ni Jesus mula sa langit sa kanyang muling pagparito. Ibig sabihin, mga kapatid, ito yung yung mga nakasakay, no, sa kabayo, mga kapatid, no? Ito yung mga nagdaan sa kapigatian at sa mga mula sa langit at muli sa kanya. Sabaga, ito ang mga dumaan sa kapigatian at ang mga kasama ni Jesus mula sa langit sa kanyang muling pagparito. Ito rin yung lalaban, mga kapatid, no? Ito rin yung lalaban sa hinanda ni Satanas doon sa Armageddon, sa huling digmaan ng mangyayari, mga kapatid. Sabaga, ito yung mga nakasama ng Panginoong Kristo. Ito yung mga muling nabuhay, no, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid. Tuloy. Ito ay panahon ng kapayapaan ng walang katulad, no, sa kasaysayan ng mundo. Isaias 2:4, Joel 3:10, Micas 4:3. Uupo si Jesus sa trono ni David at maghahari sa lahat ng kanyang nilikha. Titiyakin ni Jesus na magkakaroon ng bawat isa ang kanyang pangangailangan at hindi niya pahintulutan ng kasalanan na gaya ng nagaganap sa mundo sa kasalukuyan. Awit 2:7 hanggang 12, Pahayag 2:26 hanggang 29, at Pahayag 19:11 hanggang 16. So dito, mga kapatid, no, sabi rito, mga kapatid, na mga kapatid, no, kung bakit kailangan maganap ang bagay na ito, mga kapatid. Kasi hindi matatapos, mga kapatid, yung mga hula sa Biblia na magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa, mga kapatid. Sa pahayag po yan makikita, mga kapatid. Sa pahayag. Tandaan natin. So basahin natin, mga kapatid. Basahin natin yung Pahayag 19:11 hanggang 16. Ito sinasabi, mga kapatid.
Hindi, pahayag 2 sa ano na lang mga kapatid, oh. Pahayag 2, 26 at 29. Ganito sinasabi mga kapatid. Gayumay, iingatan ninyong mabuti ang mga katangian nasa inyo hanggang sa pagdating ko. Sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko ang pamahalaang gaya ng tinanggap ko sa aking ama, ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala sa pamagitan ng kamay na bakal at dudurugin niya ang mga bansa gaya ng pagdurog sa palayok. Ibibigay ko rin sa kanya ang tala sa umaga. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Isipin nyo yung mga kapatid. Kapag dito mga kapatid, maghahari siya, no? Maghahari, no? Mamamahala sa pamagitan ng kamay na bakal, mahigpit, pero may pagmamahal sa mga tao mga kapatid. Tandaan natin yan. So tuloy, pinapangarap natin ng ganitong panahon sa mundo kung kailan magiging katulad ng langit ang lupa. Masasabing makakaranas pa rin ng kamatayan ang mga mananampalataya na dumaan sa kapigatian at muli silang manganganak at magpapadami sa mundo sa panahon ng 1,000 taon ng paghahari ni Kristo. Dali lang, no? Dito medyo sa total pinag-aaralan natin ito mga kapatid. Pero sabi rito, no, masasabing makakaranas pa rin ng kamatayan ang mga mananampalataya na dumaan sa kapighatian at muli silang manganganak at magpapadami sa mundo sa panahon ng 1,000 taon ng paghahari ni Kristo. So ibig sabihin mga kapatid, sa loob ng 1,000 taon, no, sa loob ng 1,000 taon, makakaranas pa rin ng kamatayan. Paano magkakaroon ng kamatayan ng panahon na yun? Makakasama mo nga ang Panginoong Kristo sa loob ng 1,000 taon ng paghahari niya. Siguro may posibilidad na maaari, no, mga kapatid, dahil kasi parang ano no? Okay. Gets ko na mga kapatid, no? Gets ko na, no? Kaya magkakaroon ng muling pagkabuhay sa pagkatapos ng ng digmaan. So dito, no, medyo tayo mga kapatid, no, medyo parang slightly na hindi ko sa magets, no. Inamin ko naman. Sabi ko nga, kaya nga tayo nag-aaral, patuloy tayo nag-aaral. Pero dito, no, na sabi rito sa ating pag-aaral, masasabing makakaranas pa rin ng kamatayan ang mga mananampalataya na dumaan sa kapighatian. Ibig sabihin mga kapatid, makakaranas pa rin pala ng kamatayan yung mga taong, okay, gets ko na mga kapatid, glory to God, no, gets ko na. Makakaranas pa rin pa pala ng kamatayan yung mga taong nagdaan sa kapighatian. Saan kapighatian? Yung po yung mga taong nagtiis, no, na hindi sumamba sa imahe na ginawa nung Antikristo at ng bulaang propeta. So ibig sabihin, yung mga tao na yon, hindi na bago yun mga kapatid Kasi iba yung na-rapture na nabago. Tandaan natin yan mga kapatid Yung na-rapture ay binago yung kanyang katawan na panlangit na hindi na mamamatay. Tandaan natin yan mga kapatid. So ibig sabihin, yung mga dumaan sa panahon ng kapighatian ay makakaranas sila ng kamatayan at muli silang manganganak at magpapadami sa mundo sa panahon ng 1,000 taon ng paghahari ni Kristo. In Jesus' name, no, naintindihan ko na rin mga kapatid. No? Nagets ko na rin. Glory to God, no? Glory to God. So tuloy mga kapatid. Tuloy tayo. Dahil hindi makakaranas ang tao ng kahirapan na gaya ng dati. Ibig sabihin, sa panahon ni Kristo na 1,000 taon, wala nang kahirapan na katulad ng nararanasan natin ngayon sa panahon natin. Magiging mabilis ang kanilang pagdami sa mundo sa panahong ito. Ibig sabihin, magkakaroon pa rin, no, ng panganganak. Ibig sabihin, magkakaroon pa rin ng mga kapatid, ng commitment sa isa't isa. Pero doon, bawal na yung siguro, di ba? Bawal na yung kaliwat kanang may asawa ka na, tapos mag-aasawa ka ulit, bawal na siguro yung ganon, di ba? Siguro naman, di ba? Kasi panahon na to ni Kristo, may batas mamamahala nga sa ng may nabakal
So tuloy mga kapatid. Tuloy. So magiging mabilis sa kanilang pagdami sa mundo sa panahong ito. Ang mga isisilang sa panahon ng paghahari ni Kristo ay makakaranas ng mga pakinabang at pagpapala ng paghahari ni Kristo sa lupa. Napakapalad nila mga kapatid, no? Na sa panahong iyon mga kapatid, yung mga isisilang, no, makakaranas sila, no, ng pagpapala at mapapakinabangan nila, no? Iniisip ko mga kapatid, no, ano kaya sa loob ng 1,000 taon mga kapatid, ito kaya yung ito na kaya yung hindi kaya ito na yung panahon ng sobrang lawak na ng technology. Hindi natin alam, ha. Kabaga, ini-imagine ko rin mga kapatid, sa panahon ni Kristo na 1,000 taon na paghahari, ito na kaya yung sobrang lawak na ng kaalaman ng tao, di ba? Ito na kaya yung meron na tayong mga sasakyan na lumilipad, di ba? Di natin alam mga kapatid, no? Walang nakakaalam, no, ng mangyayari sa hinaharap. Di natin alam yon mga kapatid. O siguro, andun lang sa panahon na yon na sumunod ka sa batas ni Kristo. Di ba? Kasi siya ang maghahari mga kapatid Siya ang maghahari sa lahat ng bansa, mga kapatid, di ba? So ngayon, gayon man, isisilang pa rin sila na may makasalanang kalikasan. Ito yung sa katawan natin mga kapatid. At kailangan nilang malayang magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo at personal na tanggapin si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Di ba? Ibig sabihin, mga kapatid, meron pa rin parang anghel mga kapatid, no? Parang anghel, no, na may kalayaan pa rin, no? Alam niya yung masama't mabuti. Tandaan natin yung mga kapatid. Pero maliban na lang ikaw mismo gagawa ka ng masama. 'Di ba? Kasi ando pa rin yung kalikasan na na makasalanan sa katawan natin mga kapatid. Pero sabi ko nga, wala nang manunukso mga kapatid kasi nakakulong nga 'di ba? Kinulong si Satanas, no? Doon sa lalim na walang hangganan. So tuloy, sa pagtatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas. Ito na nga mga kapatid, no? Mula sa banging walang hangganan, ang lalim. Dadayain niya ang napakaraming tao upang sumunod sa kanya sa isang huling pag-aaklas laban kay Kristo. Sipin niyo mga kapatid, magkakaroon ng, ito na yung sinasabi ko, huling digmaan, no? Sa nakarang pag-aaral natin, ito yung tinatawag na Armageddon mga kapatid. Sa huling digmaan na mangyayari sa hinaharap mga kapatid. Laban sa mga nadayan ni Satanas at kay Satanas at laban sa Panginoon Kristo sa mga kanyang pinili at kanyang mga hinirang na kasama niyang lalaban mga kapatid. Doon sa kampon ni Satanas mga kapatid. O sa mga nadayan ni Satanas. Yung mga nadayan ni Satanas mga kapatid, ito yung mga taong nakaranas na makasama si Kristo sa panahon ng 1,000 taon. Tandaan natin, huwag natin kalilimutan. So sabi nga rito, tila habang nalilimutan ng tao ang kapigatian na ganap sa mundo sa pagdaan ng kasaysayan, mas lalong hindi sila magkakaroon ng kasiyahan sa pagkakaroon ng mapayapang buhay at muli nilang pagdududahan ang kabutihan ng Diyos. Yan ang tao mga kapatid, di ba? Yan ang tao, di ba? Yan ang nakalulungkot sa mayroong tao, sa mayroong pag-uugali ng tao mga kapatid, di ba? Hindi sila wala silang kasiyahan sa mapayapang pamumuhay na naranasan nila sa panahon ng Panginoon Kristo sa loob ng 1,000 taon. Lahat ng kabutihan ng Ama na nasa langit na ibinibigay sa tao, hindi sila makontento. Nagdududa pa rin, no? Nagkakaroon pa rin ng pagdududa sa Diyos. So tuloy mga kapatid, bagamat ang bilang ng mga sasama kay Satanas at magrebelde laban kay Kristo ay gaya ng buhangin sa dalampasigan. Pahayag 20, versikulo 8, mas kakaunti pa rin sila kumpara sa bilang ng mga hindi magre-rebelde laban kay Kristo. Ito yung mga tao mga kapatid na nakontento kung ano yung mapayapang buhay na naibigay sa kanila ng Panginoong Kristo mga kapatid. Ito yun mga kapatid. So tuloy, mga kapatid,
Kung alam ng Diyos ang kahulugan na muling isasagawa ni Satanas sa mundo, bakit niya ito hayaang makawala? Tama naman, di ba mga kapatid? Hindi sa atin ibinigay ng kasulatan ng malinaw na sagot. Pero gayunpaman, maaring isa sa mga dahilan ay upang bigyan ng sakatauhan ng isang huling pagsubok. Isa rin yan mga kapatid. Yan nga sinasabi ko mga kapatid. No? Kung bakit bibigyan pa rin ng huling pagsubok ng Diyos ang mga tao sa panahon nakaranas sila sa loob ng 1,000 taon na nakasama nila ang anak ng Diyos dito sa lupa. Sabaga, hindi sila satisfied mga kapatid. Alam ng Diyos na may mga, sabihin natin, alam ng Diyos na hindi pa rin nakontento sa naranasan ng mga tao sa loob ng 1,000 taon sa panahon ni Kristo mga kapatid. Siguro, no? Hindi pa natin, sabaga, ini-imagine ko mga kapatid na maaari bang ganun ang mga tao sa panahon ngayon. Kasi sa panahon natin, ganun din di ba? Sa panahon natin, hindi makontento kung anong meron di ba? Isipin nyo na lang yung mga kapatid. Nanalo ka ng 150 million sa loto. Bagamat, hindi natin alam kung yan ba'y diloob ng Diyos. Kasi, ang Diyos, alam niya sugal yan, di ba? Pero, binigyan ka ng pagkakataon. Sabihin natin, binigyan ka ng pagkakataon na halimbawa lang. Ito, halimbawa lang mga kapatid. Sabihin ni Satanas, kausapin niya ang Diyos, itong anak mo di ba? Siyempre, anak tayo ng Diyos Itong anak mo, maalala ka pa kaya nito kapag ito nanalo sa loto ng 1,000 ng malaking pera? Di ba? Kasi ang taong lagi nananalangin sa Diyos. Kahit alam natin mali ang pagkakakilala nila. Okay? Hindi ko sinasabi mali ang relihiyon, kasi mali ang pagkakaintindi, mga kapatid. So, sabihin ni Satanas, maalala ka pa kaya nito pag ito nanalo sa loto? Nanalo. Pinagbigyan. Diba? Sabaga, nakalagay na sa buhay niya, mga kapatid, na talagang mananalo siya sa loto. Diba? Nakalagay na siguro sa kapalaran niya, talagang mananalo siya sa loto. Diba? Sabihin natin gano'n, mga kapatid. Nanalo nga. Aba, nung marami ng pera, nakalimot sa Diyos. Ano yung unang pasasalamat? Panginoon, nagpasalamat, nanalo ko sa loto. Yan ang isang bitang tao, mga kapatid. Doon napapasok lahat, mga kapatid. Lahat ng kalayawan ng tao. Kasi marami kang pera Marami kang pera na hindi mo naman pinaghirapan. Okay? Sa isang iglap, dumating sa iyo na napakalaking pera na nanalo ka sa loto. Diba? Sa isang iglap, nanalo ka sa loto. So, imbis na alalahanin mo ang Diyos at sabaga, i-ano mo sa magandang pamamaraan, hindi. Anong nangyari? Sugal rito, babae, inom, kain, gala, lahat ng masasarap na buhay. Naranasan mo. Kasi marami kang pera 150 million. Siguro di maubos hanggat mamatay ka na nalulong sa sugal. Tandaan natin mga kapatid Napag-aralan na natin to mga kapatid. Nalulong sa sugal. Yung 150 million mo naging 100 million na lang. Nalulong sa sugal, sa kasino. Kailangan makabawi ako. Diba? Naging 50 million. Kailangan makabawi ako. Naging 1 million na lang. Hindi, mababawi ko to. Naubos. Diba? Naubos, mga kapatid. Naubos yung 150 million dahil lang sa sugal. So doon niya na uli maalala ang Diyos. Nagsisisi po ako. Amang Diyos, Panginoong Kristo, naubos ang pera ko. Walang-wala na natira sa akin.
Yan ang ugali ng mga tao, mga kapatid. Naalala lang ang Diyos pag walang-wala na. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Yan ang pagkatao ng mga tao, mga kapatid. Yan ang ugali. Hindi ko man nilalahat pero karamihan nararanasan niya, mga kapatid. Tandaan natin. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kaya sa panahon ng 1,000 taon, sa kabila ng naranasan ng mga tao na mabuhay sa loob ng 1,000 taon sa panahon ni Kristo na paghahari dito sa lupa, pakakawalan nila ng Ama na nasa langit si Satanas para para magkaroon muli ng pagsubok sa tao, no? Susubukin na ito bang mga taong ito ay naging masaya ba sa loob ng 1,000 taon? 'Di ba? Parang lang no? 'Di ba? Sabaga, alam ng Diyos na marami magre-rebelyon. Alam niya. Kasi nakatala na nga eh. Di ba? Nakatala na eh. Tayo hindi natin alam kung sino yon. Di ba? Halimbawa ako, may anak ako ngayon. Tatanda ako, mamamatay ako. Magkakaanak yung anak ko. Magkakaanak at tatanda rin siya. Di ba? Ganun lang naman yun, mga kapatid. Ikot lang eh. Salin to salin na salin lahi eh. Mga kapatid eh. Yan ang mundong ginagalawan natin, mga kapatid. Walang mortal na namubuhay magpakailanman maliban kay Kristo. Bakit? Kasi nagkatawan tao si Kristo, mga kapatid. Ang Panginoon sa Kristo ay nagkatawan tao at naranasan niya mabuhay bilang isang tao. Pero wag nating kalilimutan, bago siya magkatawan tao, nanggaling siya sa langit. Nanggaling siya sa Ama na nasa langit, mga kapatid. Tandaan natin yan. Kaya ko sinasabing, bukod sa Panginoon Kristo, siya yung nabubuhay magpakailanman eh. Bakit? Kasi nga binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay eh. Asan siya ngayon? Nandun siya sa langit ngayon, sa oras na ito, mga kapatid. Kaya nga sa babalik, di ba? Sa kanyang pagbabalik, anong sinabi niya? Isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Glory to God. In Jesus' name we pray. Di ba? So tuloy, sa loob ng 1,000 taon, ikukulong ang dyablo at napakaraming mortal sa mundo ang hindi makakaranas ng panlabas na pagtukso mula sa demonyo. Ito nga sinasabi ko, kasi nga ikukulong pati yung mga kampo niya ikukulong, mga kapatid eh. So nilikha ng Diyos sa ang sangkatauhan na may kalayaang magpasya. Yan ang magandang ibinigay sa atin ng Diyos, mga kapatid. Isang kalayaan na tayo rin nag-aabuso sa ating katawan. Isipin nyo mga kapatid sa mundong ito, ipinanganak kang malinis. Okay? Hindi ako against sa mga nagpapatato, mga kapatid. Buhay niya yan eh. Desisyon nila. Kata ko may tato ako, mga kapatid eh. Bagamat bata ako ng panahon na hindi ko alam yung salita ng Diyos, bawal pala magpatato, di ba? Nagpatato ako. Hindi naman pero may tato ako sa katawan ko. Hindi ko tinatanggi yun. Isinilang ka sa mundong ito, mga kapatid, na malinis. Okay? Katulad ko, malinis ako nung sinilang ako. Aba, nung mamatay ka na, puro tatad ka ng tato. Tato rito, tato dito. Pero sabi nga nila, di ba? Art daw yun, art. So, sige na, may art na ng ganyan. Di ba? Yan ang kalayaan, mga kapatid. Yan ang kalayaan na ibinigay sa atin ng Diyos mula nung likhain niya si Amang Adan at si Inang Eva, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy tayo. Nilikha ng Diyos ang sakatauhan na may kalayaang magpasya at papayagan niya na muli silang subukin. Nino? Sabaga, pinayagan ng Diyos Ama na nasa langit at ng Panginoon Kristo at ng Banal na Espiritu Santo na subukin muli yung mga taong sa panahon ng 1,000 pagkatapos ng sa loob ng 1,000 taon. Nung natapos na 1,000 taon, hahayaan niya muling subukin ang mga taong sa panahong iyon, mga kapatid. Kasi alam niya talagang isipin niyo na lang, di ba? Sabi ko nga kanina, pinapaliwanag ko kanina, di ba? Kanina ko pa pinapaliwanag na ang tao ay napakahina. Mabilis madaya. Kaya nga, sabi ko nga, kung bakit marami pa rin siya nadaya, itong si Satanas, bagamat naranasan na ng mga tao sa panahong iyon,
na mabuhay sa loob ng 1,000 taon na makasama ang anak ng Diyos sa paghahari sa buong mundo, sa buong bansa, sa lahat ng bansa, nagawa pa rin nilang madaya. Bakit? Kasi mapaghangad, di ba? Mapaghangad ang mga tao. Gusto nila yung talagang malaya. Na wala talaga, kahit anong gusto nilang gagawin nila. Yan ang tao, mga kapatid. Di ba? So tuloy, mga kapatid, ang mga isisilang sa panahon ng 1,000 taon ng paghahari ni Kristo sa lupa ay dapat pa rin gumawa ng desisyon ayon sa kanilang malayang pagpapasya kung sino ang kanilang susundin, ang Diyos ba o si Satanas. Ito na yung paglabas, mga kapatid. Ito na yung mga kapatid, na sa panahon ng lumabas na si Satanas, pinalaya na, doon sila magdidesisyon kung maniniwala ba sila sa Diyos o mas maniniwala sila kay Satanas. Kasi may kalayaan di ba? So tuloy, ang pagpapakawala ng Diyos sa dyablo ang magbibigay sa kanila ng oportunidad na pumili ayon sa kanilang sariling pagpapasya, di ba? Nasa sa atin yung pagpapasya, mga kapatid. Sinasabi ko nga, mga kapatid, di ba? Lagi kong idinadalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo na sa panahong ito, sa dami ng relihiyon, sabi ko nga, mga kapatid, ako, ang relihiyon ko, ang pananalig ko kay Kristo, mga kapatid. In Jesus' name. Pananalig ko sa Panginoong Kristo, pananalig ko sa makapangyarihang Diyos Ama, pananalig ko sa Banal na Espiritu Santo. Triune God kasi ako, mga kapatid, no? Triune God, naniniwala po ako sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. So, sabaga, mga kapatid, kung ito yung pasya ko sa buhay ko, glory to God, no? Pero yung mga taong napaniwala na ang Panginoon Kristo raw ay isang tao lamang at hindi dapat maging Diyos, yun ang pasya nila, di ba? Pero dinadalaan ko pa rin na isang araw magising sila na baguhin sila ng Banal na Espiritu Santo sa kalooban ng Ama sa pamagitan ng Panginoon Kristo na mali ang kanilang pananampalataya o paniniwala. Bagamat ang Panginoon Kristo ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao ang Panginoon Kristo para ipahayag ang kalooban ng Ama na nasa langit. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Tandaan natin yan. Kaya sa panahon nito, mga kapatid, sa panahon, sabi ko nga, paulit-ulit ko sinasabi, no, na pagkatapos 1,000 taon, naranasan ng mga tao mabuhay sa panahon ni Kristo, meron pa rin silang sariling pagpapasya kung kanino sila maniniwala, kay Kristo o kay Satanas. So tuloy, ang isa pang posibleng dahilan sa pagpapakawala ng Diyos kay Satanas ay upang ipakita ang lawak ng minanang kasalanan na likas sa lahat ng tao. Yan, mga kapatid, no? Likas na sa lahat ng tao yan, mga kapatid, Yung minanang kasalanan, 'di ba? Sabi ko nga, saan pa tayo nagmula, 'di ba? Sino ba unang nagkasala, 'di ba? Sa pinagmulan, 'di ba? Si Amang Adan at si Inang Eva. Bagamat si Inang Eva ang unang pumitas at kumagat sa pinagbabawal ng Diyos. 'Di ba? Tandaan natin 'yan. So tuloy, mga kapatid, kahit na pagkatapos sa 1,000 taon ng makalangit na kasiyahan sa mundo, magkakaroon pa rin ang sangkatauhan na nakatagong pagnanais na magrebelde laban sa Diyos. Isipin niyo, mga kapatid, mga kapatid. Kahit sabi ko nga, ito yung sinasabi ko kanina, di ba? Kahit nakaranas na, no, na makalangit na kasiyahan sa mundo, magkakaroon pa rin talaga ng sangkatauhan ng nakatagong pagnanais na magrebelde. Di ba? Laban sa Diyos. Kaya paglabas ni Satanas, kasi alam nila si Satanas may kakayahan lumaban sa Diyos Pero tandaan natin, si Satanas ay nilikha ng Diyos. Wala kang magagawa sa lumikha sa iyo, tandaan natin. Yan ang hindi nakikita ng mga tao, mga kapatid. Kaya mabilis sila mapaniwala ni Satanas, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, maaari ang isa pang dahilan sa pagpapakawala kay Satanas upang turuan ng tao kung gaano sila kadaling madaya. Yan yung sinasabi ko, mga kapatid, no? Ang tao ay mabilis talagang madaya
ng ng kalaban o ni Satanas o ng mga demonyo. Gaya ng kung paanong tinanggihan ni na Adan at Eva ang paraiso dahil sa ilang salita ng manunukso. Gayon din naman kadaling madadaya ang napakaraming tao na nagmula sa lahi ni Adan at Eva sa panahong ito, mga kapatid. Tandaan natin, totoo yan, mga kapatid. Ang tao ay laman at dugo at madaling madaya at madaling nadadaya ng diablo sa pagpapakawala ng Diyos kay Satanas mula sa mabanging walang hangganan ang lalim. Maaring intensyon din ng Diyos na ipakita ang isang bagay na tungkol sa kanyang kalikasan. Sa loob ng 1,000 taon, ang kanyang biyaya at kabutihan ay patuloy na makikita. Ngunit sa katapusan ng panahong iyon, wala na siyang pagtitiis laban sa rebelyon. Isipin niyo, mga kapatid, ha? Kasi talagang tutupukin niya eh. Diba? Tutupukin lahat eh. Tutupukin lahat yung mga kapatid. Pag-rebelde sa panahong iyon, mga kapatid, talagang rebellion na mangyayari. Tutupukin ng Diyos yun. Uulan nga ng apoy mula sa langit, di ba? Sabi nga, di ba? O, sabi rito, mga kapatid, tuloy, babagsak ang kanyang hatol at hindi siya magbibigay ng ikalawang pagkakataon para mga pipiliin na lumaban sa kanya. Isipin niyo, mga kapatid. So, ang pagkapala ng Diyos kay Satanas sa katapusan ng 1,000 taon ay nagpapakita din na si Satanas ay laging kaaway ng sangkatauhan. Totoo naman, di ba? Sabi ko nga, mga kapatid, no, si Satanas, ang laki ng inggit niya sa nilikha ng Diyos sa ating mga tao. Bakit? Kasi tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Di ba? Tandaan natin, bagamat si Satanas ay isang anghel, di ba? Isang anghel. Pero nagrebelde siya, no? Nagrebelde siya dami. Kasi tandaan natin, si Satanas, mga kapatid, may posisyon sa langit. Meron siya talagang posisyon sa langit, mga kapatid. Pero mapaghangad, no? Hindi sumunod sa kalooban ng Ama na nasa langit, nagrebelde siya, no? Naghikayat pa siya ng kapwa niyang anghel. Kaya tinapon sila dito sa lupa. So tuloy, mga kapatid, habang pinagkakaloob sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig, malaking pagkamuhi lamang ng tanging mayroong si Satanas para sa atin. Isipin niyo bakit, no? Bakit nagkakaroon siya ng muhi sa atin, mga kapatid? Bakit malaki yung pagkamuhi niya sa ating mga tao? Kasi ganito lang kasimple, mga kapatid. Tayo, mga kapatid, kahit anong gawa natin na kasalanan sa paningin ng Diyos, pinatatawad tayo ng makapangyarihang Diyos sa Ama. Kanino? Sa pamagitan nino? Sa pamagitan ng Panginoon Kristo. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao, mga kapatid. Pinatatawad pa rin tayo sa kabila ng makasalanan tayong tao. Pero si Satanas, hindi na pinatawad niya, mga kapatid. Tandaan natin, ha? Ang mga anghel na nagkasala sa langit na itinapon dito sa lupa, hindi na pinatawad ng Diyos yan. Bakit? Kasi nga banal sila dati. Banal sila, mga kapatid. Mga banal na mga anghel nito, mga banal to, kaya nga anghel sila eh. Pero dahil nga mas sinunod nila ang kanilang kagustuhan, sumuway sila sa kalooban ng Ama na nasa langit. Yan ang kaya malaki ang pagkainggit, pagkamuhi nila sa ating mga tao, mga kapatid. Kaya wala silang ibang ginawa kundi puro mga kapatid, no? Puro puro panlilinlang, puro panloloko na ginagawa nila sa atin, mga kapatid. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kung bakit, 'di ba? Malaki ang pagkamuhi sa atin ni Satanas sa sangkatauhan kasi tayo mga tao, pag-ibig pa rin, no? Pag-ibig pa rin ang binibigay ng Diyos sa ating mga tao, 'di ba? Kaya nga tayo iniligtas ng Diyos sa kapahamakan eh, 'di ba? Dahil sa pagmamahal niya. Kaya nga niya ibinigay ang kaisa-isang bugtong na anak, 'di ba? Dahil sa pagmamahal niya. Ano sabi ng Panginoon Kristo, mga kapatid? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutang ito. At ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pagmamahal sa atin ng mga tao, mga kapatid. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. So tuloy, mga kapatid, mula nang bumagsak si Satanas sa pagkakasala, ito'y makikita sa Isaiah 14 at Ezekiel 28. Siya na ang kaaway ng mga mananampalataya at angkop sa kanya ang paglalarawan bilang ang mandaraya ng sangkatauhan. Ito'y binigkas ng Panginoon Kristo, no, sa 1:8
44 mga kapatid, no? At ganito rin sinasabi ng Panginoong Kristo, ang tanging niyang maibibigay at ipapangako sa tao ay kamatayan at pagkawasak. Ito'y binigkas niya, no, na isinulat ni Apostol Juan, Kapitulo 10, versikulo 10, no? So pinakita din sa pahayag 20 na si Satanas ay isang kaaway na ganap na tinalo at tiyak ang kanyang huling hantungan kasama ng mga sumunod sa kanya. Tandaan natin mga kapatid, si Satanas ay isang nilikha na walang laban sa kapangyarihan ng Diyos. Totoo naman, di ba? Ano ba laban ni Satanas sa makapangyarihan ng Diyos, di ba? Kahit tayo mga tao, wala tayong laban sa Diyos mga kapatid. Bakit? Nilikha tayo eh. Nilikha tayo ng Diyos. Yan ang katotohanan mga kapatid, na hindi nakikita ng mga ibang tao. So tuloy, bakit palalayain ng Diyos si Satanas sa pagtatapos ng 1,000 taon na paghahari ni Kristo sa lupa? Mari mas madali nating itanong sa Diyos kung bakit niya hinayaan na magkaroon si Satanas ng kalayaan o ng kalayaan kahit sa ngayon, di ba? Isipin niyo, di ba? Sa panahon ngayon, malaya si Satanas mga kapatid eh. Malaya si Satanas, no? Sa panahon ngayon, na makapandaya ng mga kapwa-tao sa mundong ito. Yan ang ginagawa ni Satanas ngayon mga kapatid. Nadayain ang mga tao sa panahon natin. Pero sabi ko nga, di ba, patuloy lang tayong manalig, patuloy tayong manampalataya sa totoong makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo na nasa langit mga kapatid. Huwag nating hayaan na magpadala tayo sa maling mga aral na lumalabas sa panahong ito mga kapatid o sa nakaraang panahon pa, di ba? Ang linaw, binigyan na nga tayo ng talata ng mga apostol, di ba? At sino man nagsasabing na di nagkatawang tao ang anak ng Diyos, di ba? Yun ay kalaban ng Diyos o yun ang Antikristo. Pero kung sino man yung nagpapahayag, di ba? Na nagkatawang tao ang Panginoong Kristo o si Kristo, nasa kanya ang tunay na espiritu ng Diyos na nasa langit mga kapatid. So tuloy mga kapatid, no? Tuloy. Ang sagot ay matatagpuan sa walang hanggang plano ng Diyos na nagpapakita sa kapuspusan, no? ng kanyang kalawalhatian. Di ba? Sakop ng walang hanggang pamalaan ng Diyos si Satanas at kaya ng Diyos na gamitin ng anuman o sinuman maging masasamang gawa ni Satanas upang ganapin ang kanyang banal na layunin para sa kanyang sannilikha. Ito'y makikita sa 1 Timoteo 1:20 at 1 Korinto Kapitulo 5, versikulo 5. Amen. So dito mga kapatid, no? Dito pinapakita sa atin, no, mga kapatid, kung bakit at anong dahilan ng makapangyarihang Diyos Ama, kung bakit bibigyan niya ng pagkakataon na pakawalan, no, si Satanas, no, pagkatapos ng paghahari ng Panginoong Kristo sa loob ng 1,000 taon. So nawa, meron tayong naunawat at meron tayong natamo na pagpapalang espiritual sa pag-aaral natin. Dalayan ko pa rin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo ang kapurihan, kadakilahan, kalawal at kapangyarihan. Maraming salamat po Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo sa pag-aaral na ito at sa aking mga taga-subaybay, sa mga makakapanood dito na nawa, no, pagpalain pa rin ng kaligtasan ng bawat isa at sa patuloy na patuloy na nakakapakinig, no, ng banal na salita, nawa pagpaltayan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Hanggang sa muli mga kapatid, sa nawa't sa nawa.